5, 10, 100, mas marami, mas mabuti, para malaman ng tiyan. Ngunit hindi naman lahat ay mayroong sapat na dami nito sa kanilang pinggan. 100, 20, 8, 1. Kada butil ay mahalaga. Magugutom ka na, sandali na. Papasok pa lamang ako sa bahay ni Jennifer ay tila naramdaman ko na ang hirap ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Madilim, masikip, mabaho at mainit ang tinutuluyan ni Jennifer kasama ang 6 na anak. Kailangan ko pang buksan ang ilaw ng aking telepono upang makita ko ang dadaanan at ang loob ng kanilang bahay. Dito itinuro sa akin ni Jennifer ang mga galon ng tubig na kanilang binibili araw-araw. Itinuro din sa akin ni Jennifer habang kalong-kalong ang kanyang 1 taong gulang na anak ang kalunus-lunus na kalagayan nilang mag-iina. Madalas po sa bubong kami natutulog kasi wala po kaming ilaw eh. Sa bubong kayo natutulog? Opo, sa gabi kasi wala nga po kaming ilaw. Kasama niyo yung mga bata sa bubong? Opo. Paano pag umuulan? Dito po kami sa taas. Sa taas po kami natutulog. Ito. Marami pong ay, magulo. Okay lang po bang magulo? Okay lang. Dad, ayusin mo. Dito po, akit po tayo. Dito po kayo umaakyat, dito kayo natutulog. Okay. Dito maliwanag. Opo. Kesa dun sa baba. Tapos lahat kayo dito natutulog? Opo, minsan yung mister ko sa baba po siya nakahiga. Saan po yung bubong na sinasabi niyo? Ayan po, dyan po. Dito po kami umaakyat. Tapos kuminsan po kasi dito na rin kami kumakain sa hapon. Ayan po, nakakalat pa yung hugasan namin. Dito kayo kumakain, dito kayo natutulog. Opo, pagka... Dito sa bubong na to? Opo, sa bubong. Dito po. Ayan yung kutsyon na nilalatag ninyo. Ayan po yung isa nandiyan po sa loob. Tapos ito pong trapal na yan. Hindi ba natatakot yung mga bata pag nandito sila sa bubong? Baka malaglag? Hindi naman po. Yan, dyan kayo natutulog. Opo, naglalatag Tapos pati po kami. pagkain, dyan na rin. Oo, inaakyat po namin yung pagkain namin dito. Kung ano yung mapapagsalu-saluan namin. Dito na rin po, ganun. Kasi kadalasan naiinitan po sila doon. Alam na ang kapitbahay namin. Habang kami ay nag-uusap, ang mga anak ni Jennifer ay nagsimula ng umiyak. Hindi pa pala sila kumakain. Simula pagkagising, tubig pa lang ang ibinigay sa kanila ni Jennifer. Madalas, kapag walang makakalakal sila Jennifer at ang asawa nito, hindi na lang kakain ang mga bata. Pag meron talagang pera, lahat ay inano namin 3 beses sa araw. Pero pag wala, talagang tiisan lang po talaga. Pag may pera ka, anong... Nakakwentuhan ko rin sandali si Jedrick, panganay na anak ni Jennifer. Siya ay 11 taong gulang na, ngunit dahil sa malnutrisyon, tila pang-9 na taong gulang ang pangangatawan. Maya-maya umalis si Jedrick at pagbalik may dalang mga biskwit. Hindi maitatago sa mga bata, lalo na si John Briggs, 3 taong gulang, ang tuwa nang makita ang mga biskwit na dala ng kanilang kuya. Ngunit itong si Janil, 4 na taong gulang, ay ayaw kainin ng biskwit, sa halip ay humihingi ng kanin sa kanyang ina.
Sige na, andun ka na. Dali kain. Kanin na lang. Ayon kay Jennifer, kapag may pagkakataong makabili ng pagkain, noodles at kanin ang kanyang binibili para mabusog ang kanyang anak. Nakilala ko din si Nanay Liway, 4 ang anak. Ikinwento din niya ang hangarin na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak upang hindi matulad sa kanyang sinapit. Giit pa ni Nanay Liway na madalas, toyo at asin ang kanilang inuulam. Mas prioridad anya ang makabili ng kanin kesa ulam. Bonus na lamang kapag makabili ng ulam sa palengke. Pero may mga araw Pero po ba mas- yung mga bata hindi nakakakain? Meron po. Minsan po, madalas. Ano pong ginagawa nila? Wala, umiyak lang sila. Painumin lang ng tubig. Kasi, alam mo, hindi naman po pwedeng mangutang ng mangutang. Kasi walang pambayad. Isang beses sa isang linggo, tiyak na makakakain ng isang beses ang kanilang anak dahil sa feeding program na inorganisa ng isang grupo na pumupunta sa kanilang lugar. Dalawa, no? Oo, sabi mo kay mama. Ay. Kanina ko pa ito kausap eh. Thank you. Thank you. Ikaw naman. Thank you. Hawak ko mabuti. Sabi mo kay mama, hugasan mo ng kamay ah. Makikita sa ngiti ng batang si Janil ang tuwa dahil siya ay nakakain na. Ang kanin is napakahalaga. Sobrang mahalaga dahil kada butil po nito na nasa aming plato, pinaghihirapan po namin at hindi po namin hayaan malaglag o kahit ano pa malaglag. Siyempre kinakain pa rin po namin, pinupulot dahil halaga to at nakakabusog. Ang laban para matigil ang malnutrisyon ay hindi madali, bagkus ay dapat na iprioridad. Batid din natin ang magandang hangarin ng feeding program, ngunit mas mainam na masolusyonan ang ugat ng malnutrisyon sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Suporta mula sa gobyerno at patuloy na edukasyon sa pagsugpo ng malnutrisyon ang susi upang tunay na makalaya sa kagutuman. 100, 20, 8, 1. Kada butil ay mahalaga.